Hello mga kabaka! Kamusta po kayo dyan? I am Ellie Ranchera from Bayanova, and for today's video, we are here at Buda Cattle Farm here in Kitaw-Taw, Bukidnon. So for today's video mga kabaka, I want to share with you all yung progress ng Buda Cattle Farm dito sa Kitaw-Taw, Bukidnon, considering na 3rd month na po nila sa aming beef program or ang Bayanova Establishment and Enrichment of Farms program. So, as you can see dito sa likod ko, ang ating farm staff ay they're continuing to plant forage para nga po dun sa future cows na darating dito sa farm. And dun sa baba, kung makikita nyo, medyo nako-cover na siya ng clouds kasi nga nasa ibabaw tayo ng mountain. But ayun po, kino-construct yung facilities ng para sa ating cattle farm. Maybe we can go down. Medyo, ayan. Kung nakikita niyo po, medyo naging maulan nga lang po these past few weeks, sabi ng Buda Cattle Farm team. Pero whenever na maganda ang panahon or medyo mahina lang po yung ulan, tinutuloy po nila yung construction. And actually mga kabaka, fun fact, this area used to be parang usually steep. Pero po nung first month po nila sa aming beef program, ang ginawa po nila ay finlatten po muna nila yung lupa, nag-start na po sila mag-plant ng forage, and of course, we started po yung management training sa kanilang farm manager, assistant farm manager, and yung mga farm staff na mag-work po dito sa farm. So, yesterday actually, yung 3rd training po namin sa kanila where yung technical team po, they were able to share po yung mga technical side sa nutrition, health, facilities, reproduction, management, and we also added rin po yung business continuity planning and sa side po ng agribusiness management. So those are just some of the things na included po sa aming beef program because we want to guide the starting cattle raisers properly in establishing the farm. So later, tatry po natin bumaba. Hopefully, maganda pa rin yung panahon and ikutin po natin yung parameter kung saan po sila nagpa-plant ng forage. So, kita-kita ulit tayo later. So, we're gonna attempt to go down dun sa may construction ng facilities. So, hindi pa kasi po tapos ayusin yung daan papunta sa baba. And medyo malambot po yung lupa dahil nga umulan siya recently. So, medyo mabagal po tayo today, ha? Ayan. Ayan. Okay. As you can see, mga kabaka, the farm is actually situated sa gitna ng mga mountains. And as you all know, dito sa may Bukidnon, mountainous talaga yung terrain. And, kung makikita nyo rin, no, parang covered na yung clouds. Kanina, it was very clear. So, that's why medyo makulimlim yung panahon ngayon. This 2023, mas bold tayo this year. Okay? Ayan. So, nasa baba, sina RJ, together with the farm manager, yung bagong farm manager, na tinatrainer natin dito sa Buda Cattle Farm, and yung engineer nila. So, what they're doing is, so yun nga, tinacheck nila yung progress ng construction, and at the same, muntik na, and at the same time, kung meron kailangan modifications as early as now, it's okay, we're gonna keep rolling. Alright, so, ganyan talaga, you know, buwas buhay dito. Okay, so, ang ginagawa nila dito is, yun nga, they're checking kung ano yung mga modifications na kailangan gawin as early as now para it's gonna be less, risky in terms of finances. Diba po? Kasi what if nagkamali sila, patapos na yung facilities, yung construction. So, mas mahirap po yun. As we always say, prevention is always better than cure. Okay, sige. Kaya ba natin? Kaya pa. Okay. Ayan. So, kung makikita nyo dyan, nandyan sila RJ, oh. So, they've been checking. As you can see, medyo maputik sa baba. Kasi nga umuulan siya. Pero at least they were able to
yun nga, pinatag na nila yung lupa, naglagay na rin sila at least yung mga foundation ng facilities natin. Look at this view, mga kabaka. This is a very nice view. Bukidnon is really blessed, not just with the lupa, with the soil, with the land, but also with the great weather. Bihira daw dito ang tagtuyot or ang drought. But ang ano lang sa kanila dito is almost always it rains. Pero minsan lang naman talaga yung heavy rain. So today, makulimlim lang, but all is good. Okay, sige. Mamaya din sila kakausapin yung farm manager na si Sir Joshua. Tapos puntahan muna natin doon para magkaroon tayo ng better view dito sa farm. Okay, akit muna tayo. So mga kabaka, as part of our brief program, kasama rin din po doon yung guidance sa inyo kung paano natin mag-utilize ng maayos yung lupa nyo. So as you can see here, yung mga farm staff natin, naglalagay sila ng fertilizer together with the cuttings dun sa side na to. In that area, makikita niyo meron ng area na meron ng napier. Even there, hindi pala makikita through here. But meron po silang other site where they've planted yung forage nga po nila to prepare pag dumating na yung animals. Okay, give me a second. We help you, mga kabaka, kung saan natin magandang ilagay yung facilities, yung forage, to make sure na ma-maximize nyo ng maayos yung lupa nyo and hindi kayo gagastos ng sobra. So that's why it's important talaga na we work hand in hand with the client, diba? With the cattle raiser, because it's important to keep them involved para malaman nila and mag-guide rin sila sa proper planning ng cattle farm. So, punta natin sila just to check kung ano yung ginagawa. Hey, hello mga kabaka. So, nasa akin ngayon yung camera to show you the behind the scenes sa aming video production. So, nandito pa rin po kami sa Buda Cattle Farm sa may Kitaw-Taw, Bukidnon. And it has been a hike. Parang medyo steep yung ating mga nadadaanan. But, yeah. Whew! It's actually important na yan. Feel natin na siya kung nasa new facilities. Okay, we're headed back to the top para makita po natin yung ibang napier plantation. Okay, so mga kabaka, nakikita ko si RJ kasama ni Sir Jason, ang project engineer dito po sa Buda Cattle Farm. So, tatanungin natin sa kanila yung kanilang progress report sa pinuntahan nilang facilities baba. Hello po! Sorry po, pwede po pa-istorbo. Kanina kasi sinubukan namin bumaba sa inyo pero medyo nahirapan kami. Mahirap kasi masyadong steep ang daanan. Oo nga po. So Sir Jason, di ba po, sinasabi ko sa kanila na dati, pa to, bukid pa masyado. Ang patag dyan is konti lang. Hindi pa talaga siya patag. So yun po yung ginawa natin nung... bago tayo maka-start ng facility, nag-landscape muna tayo para mapatayo ang facility natin. Okay. So, yung idea po ay sa baba, yung facility na will hold how many number of cows? I think 60 heads. 60 heads. Diyan sa facility na yan. 60 heads cow. Tapos, in terms po dun sa napier, itong surrounding area, ito po yung napier natin or may pa pang ibang site? Actually, dito yung unang tinaniman, itong area na to, pag ganon. Tataniman pa rin yung kabila, tapos dito sa taas, tapos may dalawa pang area dito sa taas. So, more or less around 6 hectares to 10, 6 to 10 hectares yung matataniman. For napier plantation. In the future, oo. In the future. Pero ngayon po, nagsimula tayo sa ilang hectares? Or ngayon, nasa around 2 hectares na yung planted. 2 hectares. Yeah, ano po ba yung natin, concept behind that? Bakit ito yung naging landscape design natin or ng facilities? Diyan yung facilities, dito yung dito namin nailagay yung facility as approved sa aming amo, Sir Ricky. Diyan namin nilagay kasi dito yung madali siya ipatag. Okay. Maganda rin yung view. Maganda yung view. Maganda ang view sa mga baka. Okay. And terms dun sa welfare na ating baka, kasi di ba ang alam ko dito sa Bukidnon, bihira ang drought or tagtuyot. Pero yung ulan, hangin,
this area would be okay for Stable housing. Lang, stable lang naman siya ang area dito. Okay Hindi po. siya prone hindi siya masyadong sa landslide kasi bato naman yun doon nakapalibot. Nandun po, nakapalibot doon sa baba. So, bato na. ano po yung napag-usapan ba sa baba? Ano yung progress report natin for the 3rd month ng beef program dito sa Buda Cattle Farm? Ang progress report natin, ma'am, ngayon is kung makikita nyo, nakatayo na mga poste. And yung poste na yan is nakatayo dyan is 6 na cowpen na trabaho. Okay. So, 6 first 6 cowpens na 6 cowpens. Then ngayon, kung makita nyo, naglagay na tayo ng trusses para sa roofing natin. Yun yung sinasabi ko. Hindi ko lang malaman ko anong term. Kasi sabi ko, parang yung nilalagay na sa loob para sa roof. Para tayo sa roof. Bago tayo mag-flooring. Kasi dahil sa panahon dito, ulan ng ulan. So, unahin natin yung roof. Para pag mag-flooring tayo, hindi maulanan. Galing na. So, good idea yun, no? Para sa mga kabaka natin na yung area nila nasa place na maulan. Laging maulan. So, patunayan talagang roof. Muna. Para yung mga tao, hindi rin mahirapan sa trabaho. Tuloy-tuloy ang trabaho nila. Okay. This, in terms of modifications, mayroon ba tayong recommendations na ginawa based dun sa progress nila for their 3rd month? Actually, meron kasi yung nagkaroon kami ng problema dun sa bandang dulo ng pen. So, nangyari, medyo magiging alanganin dun sa area dun sa dulo. So, ginawa namin, nilitan namin ng konti lang naman, in-adjust namin yung cattle lane. Okay. Pero okay pa rin siya. Okay pa rin. Working well. Oo. Tsaka ngayon, pinaplano na natin yung modifications pa ng gagawing working corral. So, saan natin ipoposition yung working corral, saan mas magandang i-position, saan ano yung design na mas magiging madali para doon sa baka na mapamove mo. So yun yung mga pinaplano namin ngayon. And yun ba, yung in terms of yung design ng facilities natin, as an engineer and as a person na technical sa cattle farming, iba-iba talaga yung materials or even yung placement ng facilities based sa location ng farm? So depende sa location, depende sa climate, anong climate kayo meron. So dito, since maulan yung lugar na to, lagi umuulan, nag-decide kami na i-fully covered na lang yun, no? So para hindi masyadong maging maputik sa baba, sa loob ng cowpen. So maging iba yun pag mas tagtuyot yung place ng farm. Iba yung design. At the same time, yung breed mo, kung gusto mo maglaro ng genetics, pwede kang mag-crossbreed ng Bos Taurus, ng Wagyu, or ng Angus. Kasi nga, fully covered siya. Ayun. And in terms of materials, Sir Jason, iba rin po ba, example sa place na katulad ng Bukidnon na laging maulan versus sa ibang areas na tagtuyot, usually po ba yung materials matter talaga? Yes. Ang ginawa namin sa materials namin, yung standard talaga. Hindi kami nagkuha ng mga substandard. Ano pong meaning no? Standard versus substandard? Mahina yung niya, parang manipis yung mga bakal. Tapos ngayon, nagkuha kami ng kasi alam mo naman yung hangin, malakas. At least malakas yung kapit ng mga poste namin. Kaya sa mga areas na lalo na yung mga mahangin or yung bagyuhin, maganda yung standard materials. So yung substandard po ba, like example sa mga nagsisimula or hindi natin i-recommend kasi baka madali lang siya masira. Ganyan. Pwede naman. Kaya lang, ang cons kasi nun, ang disadvantages nun, dahil mahina yung nilagay mong materials, tapos halimbawa, ang kinuha mong breed is Brahman na galing sa range type, galing sa grazing. Yung wild, medyo tapos hindi ka pa marunong, samahan mo pa lang hindi ka marunong mag-handle ng baka. So, posibleng mabilis masira yung mo. So, magdadagdag ka ng cost para sa maintenance. Oo. So, akala mo nakatipid ka, pero sa long term. Sa long term na lagi pag-aayos, ang tawag dito, yung maintain and repair. Ayun, mas nakakamahal ka pa. Mas lalaki yung expenses natin din. Okay. So, sa 4th month, last question na para sa ating team. Ano yung expect natin in terms of sa facilities construction na ma-achieve? Ano yung expectations natin? Kung kailan natin matatapos. Sa 4th month, at least ano yung mga natapos? Siguro, sa pagbabalik nyo, mga March, di ba? Mga March. Siguro meron na tayong roofing and makaka-start na rin tayo ng mga flooring and fencing.
Okay, so yun na-pressure ka ba sir kasi nasabi mo sa video na yun dapat yun. Pero depende lang siguro sa panahon din. Sa panahon din. True. Ayun. Sa panahon din. Alright, so thank you Sir Jason of Buda Cattle Farm, ang ating project engineer. Yes, ma'am. Dito, and of course kay Sir RJ. Mamaya kasama ka ulit sa video. Thank you. Alright, so nakita ko ulit si RJ. Kasama naman ng ating area manager na si Sir Ryan and si Sir Joshua, ang ating farm manager dito sa Buda Cattle Farm. Stobohin muna natin sila, real talk. Hello po, excuse me. Sorry. Para start na po muna ng madali. So, ito po yung vlog namin sa Bayanova. And hi po muna kayo. Hi, everyone. So, ito po si Sir Joshua. Siya po yung farm manager ng Buda Cattle Farm. And si Sir Ryan, ang area manager dito po. Not just sa Buda Cattle Farm, but sa the rest of the corporation. So, and of course, si RJ ulit. Nabutan ulit natin siya. So, medyo busy tayo today. This is our third visit, no? For the third month ng ating beef program dito sa Buda Cattle Farm. So, we just wanted to ask, ano po ba yung progress report natin in terms of yung forage plantation? Ngayon pong third month na natin. So, on the third month, ngayon na-assess namin yung kasi yung growth ng tawag nito ng napier namin. So, nakita namin na nag-mature na nga talaga yung napier. So, ngayon nag-uusap kami together with Sir RJ kung ano yung mga next steps namin. Kasi nga nakita namin merong hindrance ngayon na encounter yung farm. So kasi yung farm gusto ng sustainable yung feeding nga, yung feed sa feed supply natin. Cattle. So gusto namin maparami. Pero ngayon na-encounter namin ito. So ngayon nag-uusap kami nila sir to have an experiment kasi nga nakita namin na medyo mapayat din, magulang na yung mga napier nga. Yes, mabilis siyang matured. So isa sa tinitingnan namin is yung soil, tapos siguro yung nutrition. So ideally sa meeting namin is the best kung maparami yung tanim, continue tanim, tapos yung nutrition isusunod namin para at least hindi kami mabitin sa pagkain. So yung plano po dito, yung mga nasabi po na mapapayatin, yung magulang na yung napier, ano po plano natin? I-harvest na po, tapos isi-silage or? Hindi muna kasi wala pa man tayong mga baka. Sa ngayon, i-chop namin para i-ano na lang siya, siguro hayaan lang muna dyan para mabulok, para mimo siya fertilizer. So, okay, yun muna. Yun isa sa mga Then, palok kami ng synthetic na fertilizer para at least mabilis yung recovery. Opo, kasi may nakita kami doon sa area na yun, parang may nilalagay nila yung forage, yung napier cutting. So, nagsastart na po yun sila mag-plant ng bago. Yes. Yun yung planting. Continuous yung planting. Okay. Continuous yung planting. Pero yung iba dito, bago pong planted. Newly planted po to? Nung first meeting, yung visit with Bayanova, ito yung namin, yung nagawa. So meron na po nito bago yung visit? Yes. So this was what you had even before the beef program? Hindi pa naman talaga siya. Nung far pa lang siya, so yun, magtatanim yun yung sinabi ni Alfonso na magtatanim na kami ng pakain. So nung first visit, naka-establish na ito. Ito yung first na batch talaga na naitanim. Then, followed by that area there, yung sa taas. Yung nakita natin kanina doon. So, ngayon, continuous naman yung planting natin ng napier. Then, ito nga, gagawa namin ng solusyon. Okay. Ano sa tingin mo, based on your technical expertise, yung naging rason kung bakit naging ganito yung production ng napier? Bakit mapayat? Pwede kasi dun sa cuttings na ginamit nila. So, yung unang cuttings na nakita namin ng Alfonso, talagang yung medyo na-dry na kasi. Okay. So, pwedeng doon, isa pa is yung soil na kaya sinasabi kanina na dahil nga itong plantation na una na nilang tinanim, yung napier na ito, is mababa yung growth, yung growth rate. So, napag-usapan namin na magtanim para mas masustain yung kung ano mang ilalam natin, kung ilan mang baka ilalam natin dyan. Kasi sabi nga namin nung una pa, mas maraming pagkain, mas maganda. So, kahit wala pa yung cattle? Dapat wala pa yung baka mo, kompleto na yung
Yung pakain mo, facility mo, Mm-mm. yung management mo, mag-i-start na lang. So, yung baka madali lang, bibilin mo lang yan eh. So, Okay. yung pagpapataba, pagpapakain, yung pagmamanage mo sa baka, mas mahirapan ka kung hindi mo ipaplan Mm. before. Yes, and I think yun yung some of the topics that we've covered nung previous training sessions natin po, no, sa beef program. So far, ano po yung mga natutunan yung bago tungkol sa cattle farming from the past training sessions with the technical team? So, ang natutunan talaga namin ngayon, kasi ngayon may breeding na, breeding and yung Fattening. yung fattening, yung types of operations na gagamitin. So, parang napagtanto na talaga namin at saka medyo na pagkasunduan na talaga namin na that we will be doing yung cow-calf operation. Kasi nga, medyo mahirap yung magpa-fattening kami. Tsaka, wala naman kaming existing na, na mga stocks eh. Okay. So, yun, paparami muna. After nun, doon na kami we'll just play with the genetics kung ano bang ihahalo namin, ganun. Okay, so besides the operation po, what about in terms of management? Because I understand na this is a new farm. So, syempre po, you come from, parang not man zero knowledge, but parang very new to cattle farming. So, ano po yung mga natutunan yung bago na na-surprise kayo na, dapat ganito pala talaga in cattle farming. Akala nyo, papakainan lang, mga typical things. So, ang natutunan din namin, kasi yung sa business continuity plan. So, ngayon nga, na bago yun sa amin yung term na yun. Kasi ang alam lang talaga namin dati is sustainability plan for the farm. Pero yun, this is a continuity plan which is kinukuha natin yung risk, assess natin yung risk at saka gagawin natin ng plans paano natin maka-counteract later on if may encounter natin doon sa farm. So yun, we are thanking yung Bionova nga dahil sa beef program na laman namin yun. So ma-apply namin dito sa namin sa farm. And sana nga magtuloy-tuloy na yung good operation ng farm. Yes, but what about you, sir? Would you like to add anything? So, yung mga natutunan yung bago in terms of cattle farming? So, mga bago natutunan is yung management, yung sabi ni Joss, yung rest din, dapat natin yun, yung ma-address. Hindi pa siya dadating, at least may remedy na tayo. Okay po. Para laging handa po. No? Parang Boy Scout. Even sa mga tao, involved din sila sa lahat ng operation para alam lang din yung sitwasyon sa area. Yes po. So, ano nga yung sabi nyo kahapon, yung bagong KPI natin sa farm? Yung KPI kasi dati is key performance indicators na ginagamit dati. Pero binabago natin yon, which is nagiging keeping people involved na. Ayan. So yung mga farm workers natin, tinuturuan natin sila kung paano gawin yung operations dito sa sa farm para later on if nasa ibang area kami. So alam nila, hindi na sila tawag sa amin na mga managers nila, kaya ganon. Yes, so para from top to down ng organization, pare-pareha. Alam nila and they're involved sa operation. So once again, thank you so much po. Thank you. It was a very quick interview and see you sa next month. Bye. So thank you very much mga kabaka for watching today's vlog. And I would like to take this opportunity to thank each and every one of you for supporting our YouTube channel. Like and subscribe on our YouTube channel mga kabaka, and of course, our Facebook community is getting stronger and stronger each day. So thank you very much to our Facebook followers. So once again, I am Ellie Ranchera from Bionova, and kita-kits po tayo sa next vlog. Bye!